Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. At doon ako napaisip ng mabuti dahil 6 na taon na rin ang nakakaraan buhat nang makaengkwentro ako ng isang nilalang na alanganing tao, alanganing hayop, alanganing halimaw at alanganing demonyo sa Kalinga, Apayao. Madaling araw na ako nakatulog dahil sa kakaisip tungkol sa halimaw na iyon. Nagising na lamang ako nang may narinig akong nagsisigawan ng mga tao sa labas at ang naririnig kong mga sigaw ay binaril daw si Kap ng 2 beses. Sa narinig ko ay agad kong tinakbo ang barangay hall kahit maraming tao ay pinilit kong makasingit dahil alam ko sa sarili ko na may magagawa pa ako kung makikitaan ko pa ng pag-asa ang kapitan. At naabutan ko pa na nakahandusay sa lupa si Kap habang umiiyak sila Amber at mga kasamahan nito sa barangay. Agad kong binuhat si Kap at pinasok sa klinik at agad kong tinanong si Amber kung may mga surgical scissors, forceps, clamps, scalpels, retractors at blade with numeric preference sila. Napatingin si Amber sa akin na may halong pagtataka at agad kong sinabi kung ano na lang ang meron. At sa halip ay pinahanap ko na lang ang medical record ni Kap para malaman kung anong blood type ang dugo nito para magawa na agad ng paraan para mahanapan. At pagkalipas ng 2 oras ay matagumpay na naalis ang 2 bala sa katawan ni Kap at napayakap na lamang sa akin si Amber na tumutulo ang luha at nagsabing salamat at bumulong ako sa kanya na mabuti na lang at hindi sa vital organ tulad ng puso, baga, bato at atay tumama ang bala. Mabuti na lang sa mga small at large intestine lang. Agad na tumingala si Amber sa akin na tila ba nagtatanong ang kanyang mga mata. At agad din itong yumuko at dahan-dahang kumuwala sa pagkakayakap. At magmula nun, nagboluntaryo na akong manggamot sa klinik ng barangay kasama si Amber at ang 2 pang nagboluntaryong nurses. Magbuhat nun ay palagi na kaming magkasama ni Amber pauwi pagkagaling ng barangay clinic at minsan pa ay naitanong kong muli ang tungkol sa malaking asong sumalakay sa lugar na ito. 6 na taon na ang nakakaraan. At sinabi nito na masyadong delikado pag-usapan ng bagay na iyan lalo pat napakaselan ang paksang iyon. Bakit naman maselan? Tanong kong muli kay Amber. At sumagot ito ng pabulong na ang malaking asong sinasabi ko ay ayon sa mga
matatandang taga rito. Ay kapatid daw iyon ni Mang Fidel. At nagulat ako sa binulong na iyon ni Amber. Kahit sabihin pa na hindi siya sigurado, pero naniniwala ako na kapag may usok, may apoy. At pagkatapos kong maihatid si Amber, ay kumuha naman ako ng magandang pagkakataon para matanong ko si Mang Fidel tungkol sa kanyang kapatid. At pagdating ko sa bahay, ay naghain ako ng hapunan namin ni Mang Fidel, at habang kumakain ay naitanong ko sa kanya ang tungkol sa kapatid niya. At tama ang lahat ng sinabi ni Amber. Inamin sa akin ni Mang Fidel na naging miyembro nga ito ng kultong Tinagong Pulong. At sinalaysay nito ang lahat, at ang sabi pa ay isang tapat na miyembro ang aking kapatid sa kulto. Kalaunan ay naging obses nga ito sa samahan, kung kaya't inusal nito ang pinagbabawal na ritual sa libretang itim. At ang libretang itim na iyon ay kinuha ng iyong matalik na kaibigan na si Warren na aking anak. Kung kaya't sinundan ito ng aking kapatid sa Kalinga Apayao para bawiin ang libretang itim. Dahil kung saan man naroroon ang libretang itim, ay tiyak na susundan at susundan niya ito. Napatiimbagang ako sa narinig dahil na malinaw na sa akin na kaya pala kami sinasalakay sa Kalinga Apayao dahil sa libretang itim. At ang libretang itim na iyon ay nasa bahay namin sa Ilocos, nakatago sa baul kasama ng mga armas ko noong sundalo pa ako. At ibinigay sa akin ni Warren iyon bago pa man ito lagutan ng hininga sa engkwentro, kasabay ng habilin niya kay Mang Fidel, dahil siguro kahit anumang oras ay babalikan ng halimaw na iyon si Mang Fidel. Agad akong nagpasalamat sa mga sinalaysay ni Mang Fidel, at ngayon ay malinaw na ang lahat sa akin, at nagpasya akong bumalik muna sa amin sa Ilocos Norte para kunin ang libretang itim na iyon. At nag-aalala din ako sa mga pamilya ko dahil baka sila ang balikan ng halimaw na iyon. At nagpaalam ako kay Mang Fidel na after 3 days ay babalik muna ako sa amin sa Ilocos para asikasuhin ang dapat asikasuhin. At agad naman itong tumango at nagpaalam na rin para magpahinga dahil lumalalim na rin ang gabi. Tulad ng dati, madaling araw na naman akong nakatulog dahil sa kakaisip, at nagigising naman ako dahil sa ingay sa labas ng bahay na tila ba may binubugbog sa labas, at naririnig ko pa ang sinasabi ng may-ari ng boses na putang ina mo, magbibigay ka ba o hindi? Umiiyak naman na nagmamakaawa ang lalaking binubugbog. Susuntukin pa sana, pero natigil nang sinabihan ko na tama na yan, wala nang kalaban-laban ng tao, at maawa kayo sa sitwasyon niyang iyan, halos di na makatayo, pinagtulungan niyo pa. Sampit ko sa kanila. Agad naman nagsalita ang leader nilang sa pakiwari ko ay ito ang anak ng pulis na konsentidor na nangungutong at nang aabuso sa mga tao rito.
Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.